Pinagtaksilan at ninakawan ng ari-arian ng asawang si Ramon bago tuluyang itinapon na parang basura. Habang nagpapakasasa siya sa luho, bumangon ako mula sa abo bilang isang tanyag na arkitekto sa buong mundo. Wala kang kwenta kung wala ang yaman ko. Sigaw niya noon. Ngunit ngayon, ako na ang may-ari ng bawat lupang tinatapakan niya. Ngayong luluhod ang mangmang na traidor sa harap ng aking tagumpay. Handa na ba siyang panoorin ang sarili niyang imperyo na gumuho sa isang kurap lang? Ang malamig na hangin mula sa aircon ng mamahaling restaurant sa puso ng Makati ay tila hindi sapat para palamigin ang namumuong tensyon sa pagitan nilang mag-asawa. Sa kanilang harapan, isang piging na karapat-dapat para sa isang hari at reyna, ang pinakamamahaling champagne, mga pagkaing nilikha ng isang tanyag na chef, at isang pribadong silid na tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng syudad. 10 taon, isang dekada na silang kasal ni Ramon. Ngunit para kay Elara Sandoval, ang gabing ito ay hindi parang isang selebrasyon. Ito ay parang isang paghuhukom. Happy 10th anniversary, my love, bati ni Ram. Itinaas ang kanyang kopita ng champagne. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay kasing perpekto ng kanyang suot na mamahaling suit. Ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Matagal nang hindi niya masilayan ang dating kislap doon. Happy anniversary, Ram! Sagot ni Elara, isang pilit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Itinaas din niya ang kanyang kopita. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila kabigat ng kanyang nararamdaman. Habang abala si Ram sa pagkukwento tungkol sa kanyang mga bagong tagumpay sa kumpanya, mga tagumpay na lingid sa kaalaman niya, ay si Elara ang nasa likod, ay tahimik na nag-vibrate ang telepono ni Elara sa kanyang kandungan. Isang mabilis na sulyap ang ipinukol niya rito. Isang emergency text mula sa kanilang international investor sa Singapore. Isang malaking dilang nanganganib na bumagsak. "Excuse me for a moment," palam niya kay Ram, na tumango lang nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Abala sa paghiwa ng kanyang steak. Pumunta si Elara sa isang sulok ng pribadong silid, malayo sa pandinig ni Ram. Sa loob lamang ng 5 minuto, gamit ang kanyang mahinahon, ngunit may autoridad na boses, nagbigay siya ng mga direktang instruksyon sa kabilang linya. Inayos niya ang gusot, isinalba ang milyon-milyong pisong kontrata, at tiniyak na ang pangalan ng De Villa Corp ay mananatiling malinis. "Problema sa mga kaibigan mo?" tanong ni Ram nang siya'y bumalik sa lamesa. "Isang maliit na bagay lang," pagsisinungaling ni Elara. Sanay na siya. Sanay na siyang maging anino sa likod ng entablado, ang hindi nakikitang kamay na nag-aangat kay Ram sa pedestal na kanyang kinatatayuan. Para sa kanya, iyon ang pag-ibig, ang tahimik na pagsasakripisyo. Matapos ang kanilang hapunan, may kinuha si Ram mula sa bulsa ng kanyang coat. Isang maliit na kahon na nababalot sa pilus. Inabot niya ito kay Elara. "Para sa'yo, Anya." Binuksan ito ni Elara. Isang kwintas na diamante. Kumikinang ito sa ilalim ng ilaw. Bawat bato ay sumisigaw ng karangyaan. Maganda ito, walang duda. Ngunit nang hawakan niya ito, naramdaman niya ang lamig ng metal at bato. Kasing lamig ng pagtrato sa kanya ni Ram sa mga nakalipas na buwan. "Salamat," sabi niya. Isinuot ang kwintas. "It's beautiful." Hinawakan ni Ram ang kanyang mga kamay na nakapatong sa lamesa. Ngunit sa halip na haplos ng pagmamahal, naramdaman ni Elara ang isang pinal na paghahanda. "Elara," simula ni Ram, ang kanyang boses ay biglang naging seryoso at walang emosyon. "May kailangan akong sabihin sa'yo at gusto kong maging tapat." Humigpit ang kapit ni Elara sa kanyang sarili. Ito na, ang sandaling matagal na niyang kinatatakutan. "Katrina is pregnant," diretsong sabi ni Ram. Ang pangalan ng kanyang sekretarya ay tumusok sa puso ni Elara na parang isang punyal. Hindi siya kumurap.
Hindi siya gumalaw. Ang ingay ng restaurant ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang pagpintig ng kanyang mga tainga at ang mabagal na pagdurog ng kanyang puso. "She's carrying my child," pagpapatuloy ni Ram na tila nagmamalaki pa. "Gusto kong gawin ang tama, Elara. Gusto kong panagutan ng bata. I want a divorce." Sa isang iglap, ang 10 taon ng kanilang pagsasama, ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang mga pangarap na sabay nilang binuo, lahat ay naglaho na parang bula. Tumingin si Elara sa mga mata ng lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili. Wala siyang nakitang pagsisisi, wala siyang nakitang sakit. Ang nakita niya lang ay isang lalaking sabik na magsimula ng bagong buhay, na para bang ang buhay nila ay isang lumang damit na madali lang hubarin at itapon. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya, ang kapayapaan ng isang bagay na matagal nang patay at ngayon ay binibigyan na lang ng disenteng libing. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang mga kamay patungo sa kanyang leeg. Tinanggal niya ang mamahaling kwintas na diamante, ang regalo ng pagkukunwari. Maingat niyang inilapag ito sa ibabaw ng lamesa, sa tabi ng hindi niya nagalaw na dessert. Ang kinang nito ay tila isang pangungutya. Tumayo siya. Walang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Isang tingin lang. Isang tingin na puno ng kahulugan. Isang tingin na nagsasabing tapos na ang lahat. At pagkatapos, tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang ay papalayo sa kasinungalingan at papalapit sa isang kinabukasang hindi pa niya alam kung ano. Iniwan niya si Ram na nakatulala sa gitna ng kanilang selebrasyon. Sapat na ang katahimikan niya bilang pinakamatulis na sagot. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Ramon de Villa sa kanilang mansyon, hindi ang asawa niyang si Elara ang kanyang dinatnan. Ang sumalubong sa kanya ay isang nakakabinging katahimikan. Umakyat siya sa kanilang silid at doon nakakita niya ang aparador ni Elara na bukas at wala ng laman. Ang lahat ng damit, alahas at gamit nito ay wala na. Sa ibabaw ng kama, kung saan dapat ay natutulog ang kanyang asawa, ay may nakapatong na isang folder. Sa loob nito ay ang divorce papers na pirmado na ni Elara. At sa tabi nito, isang maliit na piraso ng papel na may sulat ni kamay. "Sumasang-ayon ako. Ihanda mo na ang abogado mo." Para kay Ramon Ramdevilla, ang katahimikan na iniwan ni Elara ay, sa simula, isang biyaya. Walang iyakan, walang sigawan, walang mga tanong na mahirap sagutin. Isang malinis na paghihiwalay, ngunit habang papunta siya sa opisina ng kanyang abogado, kinaumagahan, ang katahimikang yon ay nagsimulang mag-iwan ng kakaibang pait sa kanyang panlasa. Masyadong madali. Ang pag-alis ni Elara ay hindi pag-alis ng isang pusong sawi. Ito'y parang pag-alis ng isang CEO na nag-resign mula sa isang kumpanyang hindi na niya pinaniniwalaan. "She's just in shock," bulong ni Ram sa sarili habang inaayos ang kanyang silk tie sa salamin ng elevator. Kapag naramdaman na niya ang pag-iisa, tatawag din yon, magmamakaawa. Ang kaisipang yon ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa. Siya ang may hawak ng lahat ng baraha. Pagpasok niya sa conference room ng law firm, naroon na ang kanyang abogado, si Attorney Mendoza, isang veteranong sanay sa mga maruruming laban ng mayayaman. Sa kabilang panig ng lamesa, nakaupo si Elara, kalmado at diretso ang tingin. Katabi ang isang babaeng abogado na hindi pamilyar kay Ram. Nakasuot si Elara ng isang simpleng itim na business suit. Walang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Walang bahid ng pighati. Tila isa lang itong ordinaryong business meeting para sa kanya. "Magandang umaga, Ram," bati ni Elara. Ang kanyang boses ay pantay at walang emosyon. Hindi ito ang inaasahan ni Ram. Inaasahan niya ang isang babaeng wasak. Ngunit ang nasa harapan niya ay isang estranghera.
Let's get this over with. Malamig na sagot ni Ram, umupo sa tapat niya. Sinimulan ni Attorney Mendoza ang usapan. Inilatag ang isang generous na alok. Isang settlement package na sa tingin ni Ram ay higit pa sa sapat para patahimikin si Elara. Ngunit bago pa man matapos si Mendoza, nagsalita na ang abogado ni Elara. My client appreciates the offer, but she has her own terms, sabi ng abogada. And they are non-negotiable. Napangisi si Ram. At ano naman yon? Tumingin si Elara sa kanyang abogado na siyang nagpatuloy. Tinatanggihan ni Mrs. Sandoval, soon to be Miss Sandoval again, ang anumang paghahati sa mga sumusunod na ari-arian. Ang mansyon sa Makati, ang 2 luxury cars na nakapangalan sa inyong dalawa, ang rest house sa Tagaytay, at ang mayoryang shares sa 3 sa mga subsidiary companies ng De Villa Corp. Natigilan si Ram. Maging si Attorney Mendoza ay napakunot ng noo. Ito ang mga pinakamalaking assets nila. Ito dapat ang sentro ng kanilang laban. Anong ibig sabihin niyan? Naguguluhang tanong ni Ram. Baliw na ba siya? Ang tanging hinihiling ng aking kliyente. Pagpapatuloy ng abogada, hindi pinapansin ang pambabastos ni Ram, ay ang pagbabalik ng kanyang orihinal na capital investment sa De Villa Corp. 10 taon na ang nakalipas, ang eksaktong halaga in cash. Isang numero ang sinabi. Sa isip ni Ram, mabilis niyang kinwenta. Malaking pera iyon para sa isang ordinaryong tao, ngunit para sa kanya, para sa kabuuang halaga ng kanilang yaman, barya lang iyon. Isang maliit na presyo para sa kanyang kalayaan. Pumapayag ako. Mabilis na sagot ni Ram. Ayaw nang bigyan pa ng pagkakataon si Elara na magbago ng isip. Pakiramdam niya ay nanalo siya sa loto. Ang babaeng akala niya ay matalino ay nagpakita ng sobrang katangahan dahil sa wasak na puso. Habang inaayos ang mga papeles, hindi maalis ni Attorney Mendoza ang pagsulyap kay Elara. Tila sinusubukan basahin kung ano ang nasa isip nito. Ngunit nanatiling blangko ang mukha ni Elara. Paglabas nila ng conference room, isang pamilyar na boses ang sumalubong sa kanila. Ram baby, kumusta? Tapos na ba? Si Katrina Reyes. Nakatayo siya sa lobby, suot ang isang mamahaling bestida na lalong nagpapakita ng kanyang lumalaking tiyan. Ang kanyang nangiti ay puno ng tagumpay. Lumapit siya at kumapit sa braso ni Ram, isang malinaw na pag-aangkin sa harap mismo ni Elara. Ang eksena ay perpektong inihanda para magdulot ng sakit ang pinagtaksilan at ang ipinalit magkaharap. Yes, baby. It's all done. Mayabang na sabi ni Ram. Hinapit si Katrina palapit sa kanya na parang isang tropeo. Tumingin siya kay Elara, nag-aabang ng reaksyon, isang galit, isang hikbi, kahit anong palatandaan na nasasaktan ito. Ngunit wala. Tumingin lang si Elara kay Katrina, mula ulo hanggang paa, hindi nang iinsulto, ngunit tila sinusuri ito, at sa isang iglap, isang emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi inaasahan ni Ram, awa, pagkaawa. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Ram, at sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi abot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na may bahid ng misteryo. Take care of him, Katrina, sabi ni Elara. Ang kanyang boses ay kalmado. He needs it. Nang walang dagdag na salita, naglakad na si Elara palayo kasama ang kanyang abogado. Ang tiktak ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa tahimik na lobby. Bawat tunog ay tila isang pinal na pagpapaalam. Naiwan sina Ram at Katrina, ang tagumpay na naramdaman nila kanina ay biglang nabahira ng pagtataka. Anong ibig sabihin na nun? He needs it? Inis na tanong ni Katrina habang papasok sila sa sasakyan. Ang yabang niya. Akala mo kung sino. Hayaan mo na siya, baby, sabi ni Ram habang pinipirmahan ang tseke para sa capital investment ni Elara. Ang bawat letra ng kanyang pangalan na
Isinusulat niya ay parang isang deklarasyon ng kanyang kalayaan. She's just a bitter old woman. Tingnan mo, ibinigay niya sa atin ang lahat. Ang bahay, ang mga sasakyan, lahat yan sa atin na. She got nothing. Ipinagdiwang nila ang kanilang panalo ng gabing iyon. Nagbukas sila ng pinakamahal na alak, pinag-usapan ang kanilang engrandeng kasal, at pinlano ang magiging buhay nila sa mansyon na dating tahanan ni Elara. Si Ram ay lasing sa tagumpay at alak, panatag sa paniniwalang nailusutan niya ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay nang walang gaanong pinsala. Ngunit habang natutulog siyang mahimbing katabi si Katrina, ang kanyang abogadong si Attorney Mendoza ay hindi mapakali sa kanyang opisina. May kung anong bumabagabag sa kanya. Binuklat niyang muli ang mga dokumento ng mga ari-arian na tinanggihan ni Elara. Sa unang tingin, mukha itong mga gintong mina. Ngunit sa mas malalim na pagsusuri, may mga nakatagong detalye, mga loan agreements, mga outstanding debts, mga amortization schedules na nakakabit sa bawat isa. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Ram. Sumagot ito na inaantok. "Ram, pasensya na sa abala," sabi ni Mendoza. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Yung mga papeles, I'm looking at them again." "Ano ang problema, attorney? Maayos na, di ba?" Naiiritang sagot ni Ram. Nag-alinlangan sandali si Mendoza bago sabihin ang katotohanang unti-unti niyang natutuklasan. "Kau Ram, kau kachak benyang kwan no udung ten kak taisan. Mako Elara buatu choy kong, toy-tay ko diw yido kong on." Sa kabilang linya, biglang nawala ang antok ni Ram. Ngunit ang pag-aalala sa boses ng kanyang abogado ay binaliwala niya, pinalitan ng kanyang lumalagong kayabangan. "Attorney, relax. I know my business. I know my assets. Barya lang ang mga utang na yan. Ang mahalaga, malaya na ako. At sa napakaliit na halaga, ibinaba niya ang telepono. Hindi na hinintay ang sagot ng abogado. Niyakap niya si Katrina at bumalik sa pagtulog, panatag sa kanyang maling akala. Hindi niya alam na ang presyo ng kanyang kalayaan ay hindi ang perang ibinayad niya kay Elara. Ang tunay na presyo ay ang bomba na tahimik na iniwan nito sa kanyang kandungan. Naghihintay lang ng tamang oras para sumabog. Kinabukasan matapos ang pagpupulong sa law firm, walang nakakaalam kung nasaan si Elara Sandoval. Hindi siya umuwi sa dati nilang bahay. Hindi siya tumawag sa sinumang kaibigan. Para kay Ram at sa lahat ng nakakakilala sa kanya bilang Mrs. De Villa, siya ay bigla na lang naglaho. Ngunit si Elara ay hindi naglaho. Siya ay nagpaplano. Nakaupo siya sa isang maliit at hindi gaanong pansining coffee shop sa isang sulok ng Quezon City, malayo sa karangyaan ng Makati, na kanyang tinalikuran. Sa kanyang harapan ay isang tasa ng kapeng barako at isang tablet. Kung titingnan, para lang siyang isang ordinaryong babae na nagpapalipas ng oras. Ngunit sa screen ng kanyang tablet, hindi mga social media posts o litrato ang kanyang tinitingnan. Ang nakabukas ay mga komplikadong financial reports, mga spreadsheets na puno ng numero, at mga digital copies ng mga loan agreements na may selyo ng De Villa Corp. Bawat numero ay isang kwento ng walang habahas na paggasta, mga maling desisyon sa negosyo, at mga utang na maingat na ikinubli sa ilalim ng mga pangalan ng subsidiary companies. Ito ang mga ari-ari ang buong pagmamalaking inako ni Ram. Ang mansyon, ang mga sasakyan, ang rest house. Lahat ay may nakakabit na dambuhalang utang sa bangko, mga utang na malapit ng maningil. Siya ang nag-apruba ng mga pautang na yun noon, gamit ang sarili niyang network, para lang mapagbigyan ang kapritso ni Ram. At ngayon, para itong isang bitag na siya mismo ang nag-setup. At si Ram, sa kanyang kasakiman, ay pumasok dito nang walang pag-aalinlangan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Elara. Hindi itong ngiti ng paghihiganti, kundi ng pagka-disappoint.
Naalala niya ang unang beses na ipinakita sa kanya ni Ram ang plano para sa kanilang unang negosyo. Ito ay nakasulat sa isang tissue paper sa isang maliit na restaurant. Si Ram noon ay puno ng pangarap, puno ng apoy. Ang mga mata niya ay nagniningning sa tuwing pag-uusapan nila ang kanilang kinabukasan. Nahulog siya sa lalaking yon, ang nangangarap, ang palaban. Siya ang naging hangin sa ilalim ng mga pakpak nito. Tahimik na itinutulak ito pataas. Ngunit sa paglipad nito ng sobrang taas, nakalimutan na nito kung sino ang kasama niyang nagsimula sa lupa. Ang lalaking pinakasalan niya ay matagal nang namatay. Ang kaharap niya sa mga huling taon ay isang estrangherong sakim sa kapangyarihan. Maya-maya, isang lalaking nasa middle age na nakasuot ng barong ang lumapit sa kanyang lamesa. "Mami Lara," magalang na bati ni Mr. Salcedo, ang kanyang pinagkakatiwalaang financial advisor sa loob ng 15 taon bago pa man niya makilala si Ram. "Maupo ka, Berto," sabi ni Elara. "Nagawa ko na po ang lahat ng pinag-uutos ninyo. Ang pondo ay ligtas nang nailipat sa inyong New York account. Lahat ng koneksyon sa Devila Corp ay formal nang pinutol," ulat ni Mr. Salcedo. Tiningnan niya si Elara nang may paghanga at pag-aalala. "Sigurado na po ba kayo rito? Patawarin niyo po ako, pero para niyo na pong ipinamigay ang imperyong kayo mismo ang nagtayo." Tumingin si Elara sa labas ng bintana ng coffee shop, pinanood ang mga taong naglalakad sa ilalim ng init ng araw. "Hindi ko ipinamigay, Berto. Isinuli ko lang ang isang sirang laruan." Isa pa, ang isang imperyong nakatayo sa pundasyon ng kasinungalingan ay babagsak din. Hindi ko na gustong maputikan kapag nangyari yon. Tumango si Mr. Salcedo. "Naiintindihan ko po. Matalino ang ginawa ninyo. Hindi niya malalaman kung ano ang tumama sa kanya hanggang sa huli na ang lahat. This isn't about hitting him, Berto." Paglilinaw ni Elara, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. "It's about letting gravity do its work." Makalipas ang ilang oras, nasa Ninoy Aquino International Airport na si Elara. Isang maliit na maleta lang ang kanyang dala. Walang alahas, walang mamahaling damit. Ang dala lang niya ay ang kanyang laptop, ang kanyang pasaporte, at ang talinong hindi kayang nakawin ng sinuman. Tumayo siya sa harap ng malaking salamin na bintana sa departure area. Pinagmasdan ang skyline ng Makati sa di kalayuan. Doon, sa isa sa mga nagtataasang gusali, ay ang opisina ng Devila Corp, ang simbolo ng kanyang mga sakripisyo. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ito. Hindi na may pighati, kundi may closure. Isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan, na para bang inilalabas niya ang lahat ng bigat ng nakaraang 10 taon. Pagkatapos, tumalikod siya at hindi na lumingon pa. Sa loob ng eroplano, habang dahan-dahan itong umaangat sa himpapawid, papalayo sa lupaing minsan niyang tinawag na tahanan, isang pakiramdam ng kalayaan ang bumalot kay Elara. Naramdaman niya ang pag-angat, hindi lang ng eroplano, kundi ng kanyang buong pagkatao. Binuksan niya ang kanyang laptop, isang blangkong pahina ng isang architectural design software ang sumalubong sa kanya. Ang mga daliri niya ay nagsimulang gumalaw ng may sigla. Gumuhit siya ng mga linya, matataas, matatayog, at puno ng ambisyon. Isang skyscraper na tila umaabot sa mga ulap. Isang disenyo na matagal na niyang itinatago sa kanyang isipan. Isang proyektong napakaganda at napakadaring na alam niyang pagtatawanan lang ni Ram kung ipapakita niya rito. Sa ibabang bahagi ng screen, tinype niya ang pangalan ng proyekto, isang salitang nagsusuma ng lahat ng kanyang pinagdaanan at ng kanyang hinaharap. Project Phoenix. Nang maramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono, naisip niyang baka si Mr. Salcedo lang ito na may huling update. Ngunit pagtingin niya sa screen, isang numero mula sa Amerika ang nakarehistro.
Isang mensahe lang ang laman nito, maikli ngunit naglalaman ng isang buong mundo ng posibilidad. Welcome back, ES. New York is waiting for you. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay at may kumpiyansang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ilara Sandoval. Ang agila ay nakalipad na at siya ay pauwi na. 6 na buwan. Sa Maynila, iyon ay sapat na panahon para ganapin ang tinaguriang Wedding of the Year ni na Ramon de Villa at ng kanyang buntis na asawa. Sapat na panahon para unti-unting makalimutan ng alta sosyedad ang pangalang Elara. Ngunit sa New York, ang 6 na buwan ay sapat na panahon para muling isilang ang isang reyna. Ang pangalang Elara de Villa ay ibinaon na sa limot. Ang bumangon mula sa kanyang abo ay si Ilara Sandoval, ang orihinal, ang tunay, ang walang kinakapitan na pangalan. Dito sa lungsod na hindi natutulog, hindi siya anino ng sinuman. Siya ang ilaw. Nakatayo si Ilara sa harap ng isang floor-to-ceiling glass window sa ika-80 palapag ng isang gusali sa Manhattan. Sa kanyang likuran, isang conference room na puno ng mga pinakamayayamang real estate developers sa buong mundo. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Bawat isa ay may paghanga at respeto. Kakatapos lang niyang ipresenta ang kanyang panukalang disenyo para sa pinakabagong skyscraper na itatayo sa New York, ang The Apex. Ito ang pinal na bersyon ng kanyang project, Phoenix. Miss Sandoval, nagsalita ang pinakamatandang miyembro ng board, isang bilyonaryong kilala sa pagiging kritiko. Your design. It's not just a building. It's a statement. It's audacious, it's bold, and frankly, it's genius. Isang ngiti ng pasasalamat ang iginawad ni Ilara. Thank you, Mr. Vanderbilt. Architecture for me is the art of telling a story without words. The apex tells a story of reaching for the sky, not by climbing over others, but by having a foundation strong enough to carry its own weight. Ang kanyang mga salita ay may dalang bigat at personal na kahulugan na tanging siya lang ang nakakaalam. Walang palakpakan, ngunit ang kolektibong pagtango ng board ay mas malakas pa sa anumang ingay. Nakuha niya ang proyekto, ang pinakamalaki at pinakaprestihiyosong architectural deal ng dekada. Pagkatapos ng pulong, habang tinatanggap ang mga pagbati, lumapit sa kanya ang kanyang personal assistant, isang matalinong babaeng nagngangalang Chloe. Mom, Forbes magazine is on the line. They're confirming your interview for next week's cover story on women who build empires. Masayang balita ni Chloe. Confirm it, Chloe, and please clear my schedule for tomorrow afternoon. I want to visit the site. Sagot ni Ilara, ang kanyang boses ay may awtoridad na nakuha hindi sa yaman, kundi sa napatunayang kakayahan. Ang buhay niya ngayon ay malayong malayo sa dati. Ang kanyang tahanan ay isang penthouse apartment na may tanawin ng Central Park. Isang lugar na binili niya gamit ang sarili niyang pera, hindi bilang regalo mula sa isang asawa. Ang mga araw niya ay puno ng mga mahahalagang desisyon, mga pulong kasama ang mga lider ng industriya, at ang kasiyahan sa paglikha ng mga bagay na mananatili nang matagal matapos siyang mawala. Kinagabihan, habang nagpapahinga sa kanyang malawak na sala at umiinom ng isang baso ng red wine, natanggap niya ang isang email mula kay Mr. Salcedo sa Pilipinas. Ito ay isang link sa isang sikat na society magazine. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Ang bumungad sa kanya ay isang gallery ng mga litrato. Si Ramon at si Katrina, nakangiti sa kanilang marangyang kasal. Si Katrina, suot ang isang wedding gown na halatang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Si Ram, mukhang masaya at kontento. Ang headline ay nagsasabing, A Union of Power and Passion, the De Villarreyes Nuptials. Tinitigan ni Ilara ang mga litrato. Inasahan niyang makakaramdam siya ng kirot, ng galit, o kahit man lang ng panghihinayang, ngunit wala.
Para siyang tumitingin sa mga litrato ng mga taong hindi niya kilala, isang eksena mula sa isang pelikulang matagal na niyang napanood at kinalimutan. Ang tanging naramdaman niya ay isang banayad na lungkot, hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Ram. Isang lungkot para sa lalaking ipinagpalit ang tunay na ginto para sa isang kumikinang na piraso ng bubog. Isinara niya ang browser at nilapag ang kanyang tablet. Hindi karapat-dapat sa kanyang oras, hindi karapat-dapat sa kanyang espasyo. Tinanaw niya ang mga ilaw ng New York mula sa kanyang bintana, ang syudad na sumalo sa kanya noong siya'y bumagsak at nagbigay sa kanya ng pagkakataong lumipad ng mas mataas. Biglang tumunog ang intercom. Si Chloe. "Mami Lara, sorry to disturb you this late." Sabi nito, may pag-aalinlangan sa boses. May tumatawag po kasi mula sa Pilipinas. Paulit-ulit po. Naghahanap daw po sila ng emergency investor. "Did they leave a name?" Tanong ni Elara na medyo nainis sa abala. "Yes, ma'am," sagot ni Chloe. Ang sabi po, ang kumpanya ay De Villa Corporation. Natahimik si Elara. Ang nakaraan na akala niya ay tuluyan na niyang tinalikuran ay biglang kumakatok sa kanyang pintuan. Ngunit hindi ito katok ng isang kaibigan. Ito ay katok ng isang pulubi. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na ngayon ay may bahid ng ironiya. "Chloe," sabi ni Elara. Ang kanyang boses ay kalmado at desidido. "Take a message, and from now on, any calls from that company, send them straight to my spam folder." Para kay Ramon de Villa, ang unang 6 na buwan ng kanyang bagong buhay ay isang panaginip. Ang kasal, ang atensyon ng media, ang pagkakaroon ng isang batang asawa sa kanyang tabi, lahat ay nagsilbing pampalakas sa kanyang ego. Pakiramdam niya ay nasa tuktok siya ng mundo, isang hari sa kanyang sariling kaharian. Ngunit ang bawat panaginip ay may katapusan, at ang paggising ni Ram sa katotohanan ay masakit at biglaan. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Isang tawag mula sa bangko, nagpapaalala tungkol sa isang malaking quarterly amortization para sa kanilang mansyon, isang bayarin na dati hindi niya napapansin dahil automatiko itong inaasikaso. Pagkatapos, isang email mula sa European Car Company naniningil para sa 2 luxury cars na hindi pa pala bayad ng buo. Mga bagay na akala niya ay simpleng aberya lang. "Just pay them." Utos niya sa kanyang bagong finance officer, isang batang lalaki na kinuha niya base sa rekomendasyon ni Katrina. "Use the contingency fund, see." "Sir, yun na nga po ang problema," nanginginig na sagot ng officer. "Halos wala na pong laman ang contingency fund." Doon nagsimula ang unang bitak. Ang pondong dati tila walang katapusan na laging sumasalo sa kanyang mga biglaang gastos at maluhong pamumuhay ay natutuyo. Akala niya'y dahil lang sa gastos sa kasal, ngunit linggo ang lumipas at ang bitak ay lumaki. Sa isang board meeting, isa sa mga matatandang miyembro ng board, isang dating kaibigan ng ama, ni Elara, ay kinwestiyon ang biglaang paghina ng performance ng kanilang mga subsidiary companies. "Ram, anong nangyayari?" Tanong ni Mr. Aguas, hawak ang isang makapal na report. "Our retail and real estate arms are bleeding money. At itong bago nating construction project, bakit biglang na-hold ang funding? Akala ko ba may backer tayo mula sa isang foreign investment firm?" Napatanga si Ram. Ang foreign investment firm na yon, hindi niya alam ang pangalan dahil si Elara ang laging may direktang ugnayan dito. Silent partner ang tawag niya rito, isang convenient na paliwanag para sa perang bigla na lang dumarating kapag kailangan. We're just restructuring our financial strategy." Pagsisinungaling ni Ram, ramdam ang pamamawis ng kanyang noo. It's a temporary setback. Ngunit hindi ito temporaryo. Ang pag-atras ng mga investor ay parang domino effect. Ang mga proyektong dati madali niyang napopondohan
ay biglang naging isang malaking sakit ng ulo. Ang mga koneksyon na dati isang tawag lang ang layo ay biglang naging abala o hindi na matawagan. Ang pangalang De Villa na dati nagbubukas ng lahat ng pinto ay unti-unti nang nawawalan ng mahika. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Ram ang tunay na bigat ng pagpapatakbo ng isang kumpanya nang walang safety net. Ang stress sa opisina ay nadadala niya hanggang sa pag-uwi. Ang mansyon na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay nagiging isang hawla ng kanyang mga problema. At sa loob ng hawlang iyon, may isa pang problema. Si Katrina. Ang dating malambing at maunawaing sekretarya ay naging isang gastador na asawa. Araw-araw, may dumarating na delivery ng mga designer bags, sapatos at alahas. Ang kanyang credit card bills ay mas malaki pa sa payroll ng isang buong departamento ng De Villa Corp. Baby, kailangan nating maghinay-hinay sa paggastos, sabi ni Ram isang gabi, pagkatapos makita ang isang resibo para sa isang 500,000 na handbag. What do you mean? Sagot ni Katrina habang sinusuri ang kanyang sarili sa salamin. Suot ang isang bagong diamanteng hikaw. We're rich! Anong silbi ng pera kung hindi natin i-enjoy? Besides, I'm carrying your son, your heir. We deserve this. Hindi na nakipagtalo si Ram. Pagod na siya. Gabi-gabi, pagkatapos ng isa na namang nakakapagod na araw, pumupunta siya sa dati nilang library, ang lugar kung saan madalas magtrabaho si Elara hanggang madaling araw. Umaasa siyang sa paghalongkat sa mga lumang papeles, makakahanap siya ng solusyon ng isang lihim na account ng kahit anong bakas kung paano pinatakbo ni Elara ang lahat ng napakadali. Isang gabi, sa sobrang desperasyon, sinubukan niyang buksan ang isang maliit na personal safe ni Elara na naiwan sa likod ng isang bookshelf. Hindi niya alam ang kombinasyon, ngunit sa pagsubok sa mga numerong pamilyar sa kanila, anniversary, mga kaarawan, ay bigla itong bumukas. Sa loob, wala masyadong laman. Ilang lumang litrato lang nila at isang manipis na folder. Kinuha niya ito. Pagbukas niya, isang dokumento lang ang laman. Isang certificate of ownership para sa isang kumpanyang hindi pamilyar sa kanya. Ang pangalan? ES Holdings. Nakarehistro ito sa New York. Walang ibang detalye, walang bank statements, isang pangalan lang. Ngunit sa ilalim ng pangalan, may isang maliit na notasyon na nakasulat kamay. Sa pamilyar na eleganteng sulat ni Elara, ang pundasyon ng lahat. Hawak ni Ram ang papel. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi niya alam kung ano ang ES Holdings, ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na hawak niya ang susi sa misteryo, ang susi sa pag-unawa kung bakit ang kanyang perpektong mundo ay unti-unti nang nagiging abo. Ang piraso ng papel na may pangalang ES Holdings ay naging isang obsesyon para kay Ram. Dala niya ito saan man siya magpunta. Tinititigan ito sa mga hating gabi. Sinusubukang unawain ang kahulugan ng 3 salitang isinulat ni Elara. Ang pundasyon ng lahat. Ang kayabangan niya, diyayiha niya ay unti-unti nang natitibag, napapalitan ng isang gumagapang na takot. Isang takot na may isang bagay na napakalaki siyang hindi alam. Hindi na siya nagtiwala sa sarili niyang mga tauhan. Kinabukasan, humanap siya ng isang pribadong investigador, isang dating pulis na may reputasyon sa paghahanap ng mga sikreto ng mayayaman. Sa isang madilim na sulok ng isang luma fashion na bar sa Maynila, inabot niya ang kopya ng dokumento. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kumpanyang ito, utos ni Ram. Ang boses niya'y mahina. Sino ang may-ari? Ano ang negosyo nila? At kung may koneksyon sila sa De Villa Corp? Masusunod, Mr. De Villa, sagot ng investigador. Inilagay ang dokumento sa isang sobre. Bigyan niyo ako ng ilang araw. Ang mga sumunod na araw ay isang impyerno para kay Ram. Bawat tawag sa telepono
ay nagpapakaba sa kanya. Bawat email ay tila naglalaman ng masamang balita. Ang pagbagsak ng kanyang kumpanya ay hindi na isang panganib. Ito ay isang kasalukuyang katotohanan. Para makatakas, gabi-gabi siyang naglalasing sa parehong bar kung saan niya kinausap ang investigador. Umaasang malulunod niya ang kanyang mga problema sa mamahaling alak. Isang gabi, habang nakaupo siya sa bar counter at umiinom ng kanyang pangatlong baso ng whiskey, naalala niya ang isang pangyayari ilang taon na ang nakalipas. May isang malaking real estate deal na malapit na niyang isuko. Masyadong malaki ang panganib, ngunit kinausap siya ni Ellara. "Ram, I have a good feeling about this," sabi nito habang inaayos ang kanyang kurbata. "Sometimes, the biggest risks yield the greatest rewards. Trust me on this one." Sinunod niya ito, kalahating nag-aalinlangan. Makalipas ang isang taon, ang lupang iyon ay naging lokasyon ng isang bagong Central Business District. At ang kanyang investment ay lumago ng 10 beses. Tinawanan lang niya ito noon. "Ang swerte mo talaga, mahal," sabi niya kay Ellara. Ngumiti lang ito. "Swerte ka sa akin." Ngayon, ang alaalang iyon ay hindi na matamis. Ito ay mapait. Gaano karaming swerte at good feelings ni Ellara ang nagligtas sa kanya. Gaano karami sa kanyang tagumpay ang sa kanya nga ba talaga? Ang kanyang pag-iisip ay pinutol ng balita sa TV na nakasabit sa itaas ng bar. Isang business channel. Karaniwan, hindi niya ito pinapansin. Ngunit nakuha ng isang pangalan ang kanyang atensyon. New York. Isang special feature ang ipinapalabas tungkol sa mga pinakamatagumpay na arkitekto sa mundo. At doon, sa screen, isang pamilyar na mukha ang lumitaw. Mas payat, mas matalas ang mga linya ng mukha, at may suot na power suit na sumisigaw ng kumpiyansa. Ang kanyang buhok ay maikli na ngayon, nagpapatingkad sa kanyang matangos na ilong at matatalinong mata. Ngunit walang duda, siya iyon. Isa sa mga pinakamaliwanag na bituin sa mundo ng arkitektura ngayon, sabi ng reporter, ay ang Filipino-American visionary na si Ellara Sandoval. Ang kanyang kumpanyang Sandoval Designs ang nanalo sa prestihiyosong kontrata para itayo ang The Apex, ang magiging pinakabagong iconic skyscraper sa New York skyline. Nanigas si Ram sa kanyang kinauupuan. Ang baso ng whiskey ay halos mabitawan niya. Ellara? Sandoval? Ang kanyang dalagang pangalan. Ipinakita sa screen ang mga digital renderings ng The Apex. Isang gusaling matayog, elegante, at puno ng kapangyarihan. Ito ay isang obra maestra. Ang babaeng nagsasalita sa TV ay hindi ang Ellarang kilala niya. Ang Ellara niya ay tahimik, laging nasa likod. Ang babaeng ito ay commanding, matalino, at kinikilala ng buong mundo. Siya ay isang henyo. Habang pinapanood niya ang kanyang dating asawa na tinatalakay ang mga komplikadong detalye ng structural engineering na parang nagbabasa lang ng isang tula. Ang lahat ng hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang katotohanan ay nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang halimaw na dahan-dahang lumalabas mula sa dilim. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng bar. Pangalan ng investigador. Nanginginig ang kamay niyang sinagot ito. "Mr. De Villa," sabi ng boses sa kabilang linya. "May resulta na ako sa pinapaimbestigahan niyo." Sige." Halos pabulong na sagot ni Ram. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa imahe ni Ellara sa TV. Ang ES Holdings, sabi ng investigador, ay isang dambuhalang private investment firm na nakabase sa New York. Napaka-pribado, napakatahimik, pero isa sa mga pinakamakapangyarihan. Sila ang nasa likod ng maraming malalaking kumpanya sa buong mundo. Sila ang silent partner na hinahanap niyo. Huminto sa pagtibok ang puso ni Ram. Sino? Sino ang may-ari? Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago sumagot ang investigador.
Mahirap hanapin, pero nakumpirma ko na. Ang nag-iisang may-ari at founder ay isang babaeng nagngangalang Elara Sandoval. Sa isang iglap, ang lahat ay nag-ugnay-ugnay. ES Holdings, Elara Sandoval, ang swerte, ang silent partner, ang pera na laging dumarating, ang pagtanggi niya sa mga ari-arian, ang nangiti niyang puno ng awa. Lahat. Hindi siya ang anino sa likod ng kanyang tagumpay. Siya ang entablado. Siya ang teatro. Siya ang lahat. At siya, si Ramon de Villa, ay isa lamang aktor. Isang aroganteng aktor na naniwalang siya ang bida. Hindi alam na ang buong script ay isinulat ng babaeng kanyang itinakwil. Bumagsak ang kanyang ulo sa bar counter, ang tunog ng pagtawa at pag-uusap sa paligid niya ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Tapos na siya. "Sir?" Muling sabi ng investigador sa telepono. "May isa pa po." Bilang bahagi ng aking investigasyon, nakakuha ako ng impormasyon sa mga galaw nila ngayon. Ayon sa aking source, ang ES Holdings ay biglang nag-utos ng isang full capital withdrawal mula sa lahat ng kanilang assets sa Southeast Asia. At kasama na po dyan ang De Villa Corporation. Ibinaba ni Ram ang telepono. Hindi niya kailangang marinig ang iba pa. Ang bomba ay sumabog na. Ang pundasyon na ngayon lang niya nalaman na umiiral ay bigla na lang binawi mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang pagkatuklas sa katotohanan tungkol kay Elara ay nag-iwan kay Ram na parang isang basag na salamin. Nakikita pa rin ang sarili, ngunit ang imahe ay watak-watak at hindi na muling mabubuo. Ang arogansya niya ay napalitan ng malalim na takot at pagkalito. Pumasok siya sa opisina kinabukasan na tila isang multo. Ang bigat ng katotohanang pasan niya ay makikita sa bawat hakbang. Ang balita ng pag-atras ng pondo ng ES Holdings ay kumalat na parang apoy sa loob ng kumpanya. Ang mga telepono ay walang tigil sa pagtunog. Ang mga department heads ay nagpapanik. Ang De Villa Corp ay nasa bingit ng pagbagsak. Sa gitna ng kaguluhang ito, isa lang ang taong nanatiling kalmado. Si Katrina. Habang si Ram ay nakakulong sa kanyang opisina, nakatitig sa kawalan at sinusubukang iproseso ang napakalaking pagkakamali ng kanyang buhay, pumasok si Katrina. Hindi bilang isang nag-aalalang asawa, kundi bilang isang anghel na may dalang kaligtasan. "Baby, I heard what happened," malambing niyang sabi. Inilapag ang isang tasa ng kape sa lamesa ni Ram at hinaplos ang kanyang balikat. "Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Tayo ang haharap dito." Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakaramdam si Ram ng bahagyang pag-asa. Marahil, sa kabila ng lahat, si Katrina ang kanyang tunay na kakampi. Siya ang nanatili sa tabi niya. "Wala na, Kat. It's over," hirap na sabi ni Ram. Ang perang bumuhay sa kumpanyang ito, nawala na. "Hindi pa huli ang lahat," sabi ni Katrina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang determinasyon. "May mga kaibigan ako, Ram. Mga taong may tiwala pa rin sa'yo. May isang grupo ng investors na handang magpasok ng pera para isalba ang kumpanya." Nag-angat ng tingin si Ram. "Sino?" "Hindi mahalaga kung sino sila," mabilis na sagot ni Katrina. "Ang mahalaga, gusto nilang tumulong, pero kailangan nating kumilos ng mabilis. May mga inihanda na silang kontrata. Kailangan mo lang pirmahan para ma-release agad ang pondo." Inilapag ni Katrina ang isang makapal na folder sa lamesa. Sa sobrang pagkalito at desperasyon, hindi na nag-isip si Ram. Ang alok na ito ay parang isang life raft sa isang taong nalulunod. Hindi na mahalaga kung saan galing ang life raft, basta't mailigtas siya. "This will consolidate some of our remaining assets into a new holding company," paliwanag ni Katrina habang binubuklat ang mga pahina. Itinuturo kung saan dapat pumirma si Ram. "It's a standard procedure to protect the new investment, a sign of good faith." Ang mga salitang holding company,
assets. Investment? Ay umikot-ikot sa isip ni Ram. Wala na siyang kakayahang mag-analisa. Ang tanging nakikita niya ay ang nakahain na solusyon at ang kamay ni Katrina na gumagabay sa kanya. Pumirma siya, pahina sa bawat pahina. Ang kanyang pirma, na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan, ngayon ay simbolo na ng kanyang bulag na pagsuko. Salamat, Kat, sabi ni Ram. Ang kanyang boses ay basag. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Shh, baby, I told you. Tayo sa laban na to. Sagot ni Katrina. Hinalikan siya sa noo. Ngunit nang tumalikod si Ram, isang malamig at kalkuladong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nang hapong iyon, habang si Ram ay pansamantalang napanatag sa pag-asang may darating na tulong, si Katrina ay palihim na pumunta sa parking lot ng gusali. Pumasok siya sa isang itim na van na naghihintay sa kanya. Sa loob, isang lalaki ang nakaupo sa dilim. Nakuha mo? Tanong ng lalaki. Ang boses ay magaspang. Itinaas ni Katrina ang folder na may pirma ni Ram. Lahat, bawat isa. Magaling, sabi ng lalaki. Kinuha ang folder at sinuri ang mga pirma. Ang tanga niya talaga. Naniwalang may investor na darating. Lasing siya sa desperasyon. Mayabang na sabi ni Katrina habang nag-a-apply ng lipstick gamit ang salamin ng van. At sa pagmamahal sa akin, syempre. Pagmamahal, tumawa ang lalaki. Sabihin mo, yan sa anak ko na dinadala mo sa sinapupunan mo. Ngumiti lang si Katrina at hinaplos ang kanyang tiyan. Ang bata ay hindi para kay Ram. Ito ang kanilang huling alas, ang kanilang insurance policy. Kailan tayo aalis? Tanong ni Katrina. Malapit na, sabi ng lalaki. Hahayaan muna nating maproseso ang mga dokumento. Kapag nailipat na ang lahat ng assets ng De Villa sa kumpanya natin, saka tayo maglalaho na parang bula. At si Mr. Ramon De Villa, may iwan siyang nakaluhod sa abo ng kumpanyang akala niya ay sa kanya. Pagbalik ni Katrina sa opisina, nadatnan niya si Ram na nakatulog sa kanyang mesa dahil sa pagod at stress. Tinitigan niya ito, hindi na may pagmamahal o kahit man lang awa. Tinitigan niya ito na parang isang bagay na ginamit at malapit ng itapon. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng isang text message sa lalaki sa van. Ang mensahe ay maikli, ngunit malinaw. Kumagat na ang isda. Maghanda na tayong dumaong. Ang bitag ay nakasara na. At si Ram, sa kanyang paghahanap ng kaligtasan, ay pumasok lamang ng mas malalim sa kadiliman. Ang pag-asa na dala ng mga pinirmahang kontrata ni Ram ay panandalian lamang. Lumipas ang 2 araw, ngunit walang pondong dumating. Ang mga tawag mula sa investors na ipinangako ni Katrina ay hindi kailanman nangyari. Ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng kaguluhan. Baby, are you sure about this? Tanong ni Ram kay Katrina. Ang boses niya ay puno na ng pagdududa. Wala pa ring dumarating na pera. The board is calling for an emergency meeting tomorrow. They're going to oust me. Relax, Ram. Banks take time. Sagot ni Katrina. Ngunit ang kanyang mga mata ay mailap. Palagi siyang may kausap sa telepono. Mga pabulong na pag-uusap na agad niyang tinatapos kapag lumalapit si Ram. Just trust me. Everything is under control. Ngunit walang anumang bagay na nasa ilalim ng kontrol. Kinaumagahan, bago pa man magsimula ang nakatakdang board meeting, ang impyerno ay bumukas. Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng barong ang biglang pumasok sa executive floor ng De Villa Corp. Sila ay mga ahente mula sa National Bureau of Investigation. May dalang search warrant at freeze order para sa lahat ng accounts ng kumpanya. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga empleyado ay nagsisigawan. Ang mga ahente ay nagsimulang kumpiskahin ang mga computer at mga kahon ng dokumento. Si Ram, napapalabas pa lang ng elevator, ay sinalubong ng eksena. Anong nangyayari dito? Nalilitong tanong niya. Isang ahente ang lumapit sa kanya. Mr. Ramon De Villa?
Iniimbitahan ka namin sa aming opisina para sa ilang katanungan. Ang De Villa Corporation ay nasa ilalim ng investigasyon para sa mga kaso ng large-scale fraud at money laundering. Fraud, money laundering. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa isip ni Ram na parang putok ng baril. Paanong nangyari iyon? There must be a mistake. Sigaw niya. I am the CEO of this company. Wala kaming ginagawang iligal. Sinubukan niyang pumasok sa kanyang opisina. Ngunit hinarang siya ng 2 security guard ng gusali. Sumusunod sa utos ng mga ahente. Ang sarili niyang mga empleyado ay tinitingnan siya. Hindi na may respeto, kundi may halong takot at pagkasuklam. Sa isang iglap, siya ay naging isang kriminal sa sarili niyang kaharian. Ang unang pumasok sa isip niya ay si Katrina. Kailangan niya itong mahanap. Siya ang may alam sa mga kontrata. Siya ang makakapagpaliwanag ng lahat. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ito. Nagring ito ng ilang beses bago mapunta sa voicemail. Sinubukan niya ulit. Voicemail at ulit voicemail. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likod. Tumakbo siya palabas ng gusali. Hindi na pinapansin ang mga sigaw ng mga ahente. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito pauwi sa kanilang mansyon. Pagdating niya, ang malaking gate ay nakabukas. Ang pinto ng bahay ay hindi nakalock. Pagpasok niya, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Katulad ng katahimikang iniwan ni Elara, 6 na buwan na ang nakalipas. Katrina! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa walang lamang foyer. Katrina! Nasaan ka? Umakyat siya sa kanilang silid. Ang eksena ay isang déjà vu. Ang walk-in closet ni Katrina ay bukas at walang laman. Ang mga alahas, ang mga designer bags, ang mga sapatos, lahat ay wala na. Naglaho na parang bula. Napasalampak si Ram sa sahig. Ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang mga tuhod. Niloko siya. Nilinlang. Ang mga kontratang pinirmahan niya. Hindi iyon para sa kaligtasan. Iyon ang kanyang death warrant. Ang mga dokumentong yon ang naglipat ng lahat ng natitirang malinis na yaman ng De Villa Corp. Sa mga kamay ni Katrina at ng mga kasabwat nito, habang iniiwan sa kanya ang lahat ng utang at mga ilegal na transaksyon. Ginamit siya. Ginamit siya ng husto. Habang nakaupo siyang tulala sa sahig, sa gitna ng mga abo ng kanyang nawasak na buhay, biglang nagring ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello? Is this Mr. Ramon De Villa? Tanong ng isang boses ng babae. Tumatawag po ako mula sa St. Luke's Medical Center. Nakaschedule po kasi for delivery ang asawa ninyo. Si Mrs. Katrina De Villa, pero hindi po namin siya makontakt. Wala siya dito. Hirap na sagot ni Ram. Ganoon po ba, sir? Sabi ng nurse. Kailangan lang po sana naming i-confirm ang isang bagay. May lumabas po kasing discrepancy sa final blood test na ginawa para sa inyo bilang ama. Gusto lang po naming linawin na ayon sa resulta ng aming DNA test, huminto ang nurse na tila naghahanap ng tamang salita. Ayon po sa resulta, Mr. De Villa, there is a 0% probability that you are the biological father of the child. Ibinaba ni Ram ang telepono. Ang huling baraha ay inilatag na hindi lang ang kanyang pera, ang kanyang kumpanya, ang kanyang pangalan, ang ninakaw sa kanya. Pati ang dahilan kung bakit niya sinira ang kanyang unang pagsasama, ang dahilan kung bakit niya itinakwil si Elara, ang kanyang tagapagmana, ay isang kasinungalingan din pala. Wala nang natira. Siya ay hubad. Isang hari na walang kaharian. Isang ama na walang anak. Isang lalaking walang kaluluwa. Ang huling tunog na narinig sa loob ng malaking mansyon ay hindi isang sigaw ng galit, kundi isang tawang walang buhay, ang tawa ng isang taong tuluyan ng nabaliw. Sa New York, ang umaga ay abala at puno ng enerhiya. Katulad ng babaeng nagmamay-ari sa opisina,
Sa ika-80 palapag, si Elara Sandoval ay nasa gitna ng isang kritikal na pagpupulong kasama ang mga engineers at city planners para sa The Apex. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Bawat salita niya ay pinakikinggan. Bawat desisyon niya ay iginagalang. Ito ang mundo niya ngayon. Isang mundong siya ang nagdisenyo at nagtayo. Habang ipinapaliwanag niya ang isang komplikadong detalye tungkol sa wind resistance ng istruktura, marahan na nag-vibrate ang kanyang telepono na nakapatong sa mesa, isang numero mula sa Pilipinas, ang kanyang dating abogado. Karaniwan, hindi niya ito sasagutin sa gitna ng isang pulong, ngunit isang kutob ang nagsabi sa kanyang kailangan niya itong sagutin. "Excuse me for one moment, gentlemen." Magalang niyang sabi. Tumayo at lumayo ng kaunti mula sa lamesa. "Elara?" Sabi ng pamilyar na boses sa kabilang linya. May bahid ng pagkaapura. "Pasensya na sa abala. Alam kong abala ka, pero kailangan mong malaman ito." "Ano yon, attorney?" Tanong ni Elara. Ang kanyang tingin ay nakapako pa rin sa blueprint ng The Apex. Ang De Villa Corporation, huminga ng malalim ang abogado. Sinalakay ng NBI kaninang umaga. Fraud, money laundering, lahat ng assets naka-freeze. Si Ramon, bagsak na bagsak, at si Katrina, naglaho na. Lumabas na rin ang balita na niloko lang pala siya. Pati ang bata, hindi pala sa kanya. Bawat salita ng abogado ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng nakaraan ni Elara. Ang pagbagsak ay hindi lang unti-unti. Ito ay biglaan, marahas, at kahiya-hiya. Inaasahan ni Elara na makakaramdam siya ng kahit ano, kasiyahan, galit o kahit man lang pagkaawa. Ngunit ang tanging naramdaman niya ay katahimikan, isang malawak at payapang katahimikan sa loob niya. "Salamat sa pag-inform sa akin, attorney," sagot ni Elara. Ang kanyang boses ay hindi nagbago. "I appreciate it." Ibinaba niya ang telepono at bumalik sa lamesa na para bang walang nangyari. "Now, as I was saying about the tensile strength of the foundation," natapos ang pulong ng matagumpay. Ngunit pag-alis ng mga bisita, pumasok ang kanyang assistant na si Chloe. Ang mukha nito ay hindi maipinta. "Ma'am Elara," sabi nito, hawak ang isang tablet. May kailangan po kayong makita." Galing po sa Pilipinas. Ipinakita ni Chloe ang screen. Ang bumungad kay Elara ay mga naglalakihang headline mula sa iba't ibang news websites sa Pilipinas. De Villa Empire gumuho. CEO, biktima ng syndicate. Ramon De Villa niloko ng buntis na asawa. DNA test, negatibo? Ang pagbagsak ng isang Titan, mula sa yaman hanggang sa kahihiyan. Ang mga litrato ni Ram na mukhang tuliro habang hinaharangan ng mga security guard, ang mga kuha ng NBI na naglalabas ng mga kahon mula sa kanyang opisina. Lahat ay nakalatag para makita ng buong mundo. Tinitigan ito ni Elara. Hinintay niya ang kirot. Hinintay niya ang galit na dapat sana'y nararamdaman niya para sa lalaking dumurog sa kanyang puso. Ngunit wala pa rin. Ang nararamdaman niya ay hindi kasiyahan ng isang naghiganti. Ang naramdaman niya ay ang biglang pagkawala ng isang mabigat na kadena na hindi niya namalayang pasan-pasan pa rin pala niya. Ngayon niya lang napagtanto. Ang paghihiganti ay hindi kailanman naging ang kanyang layunin. Ang layunin niya ay kalayaan. At sa sandaling iyon, habang tinitingnan ang pagguho ng buhay ng kanyang dating asawa, naramdaman niya ang huling hibla ng koneksyon nila na tuluyan ng naputol. Ang sakit, ang mga alaala, ang mga sakripisyo, lahat ay nabura. Si Ram De Villa ay hindi na isang masakit na bahagi ng kanyang nakaraan. Isa na lang siyang pangalan sa balita. Tumayo si Elara at lumapit sa malaking bintana ng kanyang opisina. Mula roon, tanaw niya ang buong New York. Ang mga gusaling matatayog na tila inaabot ang langit. Ang mga ilaw na kumikinang. Ang walang katapusang agos ng buhay. Ito ang mundo niya.
Ito ang kanyang hinaharap. Ang drama sa Pilipinas ay isang malayong unos na hindi na kayang umabot sa kanya. Malaya na siya. Sa wakas, tunay na malaya. Biglang bumukas muli ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Chloe. Ang muka ay mas lalo pang nababalisa kaysa kanina. Ma'am Sandoval, I'm so sorry to interrupt again. Sabi nito, ang boses ay nanginginig. Pero, may tao po sa lobby at nagpipilit po siyang makausap kayo. Napakunot ang noo ni Elara. Sino? Nag-aalangang sumagot si Chloe. Isang Ramon de Villa po. Ang sabi niya, kailangan niya kayong makita. Ang pangalang Ramon de Villa na sinambit sa loob ng kanyang opisina sa New York ay parang isang multo mula sa ibang buhay. Saglit na natahimik si Elara, ang isip niya'y naglakbay pabalik sa loob ng wala pang isang segundo. Sa restaurant, sa law office, sa lahat ng sakit. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Ang katahimikan sa loob niya ay naging isang matibay na pader. Let him in, Chloe. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at walang bahid ng pag-aalinlangan. But ma'am, pag-aalala ni Chloe. It's all right. Give us 15 minutes. No interruptions. Tumango si Chloe at lumabas. Umupo si Elara sa likod ng kanyang malaking mesa na gawa sa salamin at bakal. Isang trono na siya mismo ang lumikha. Hinintay niya ang pagdating ng lalaking minsan niyang tinawag na kanyang mundo. Nang bumukas ang pinto, ang pumasok ay hindi ang Ramo de Villa na kanyang kilala. Hindi ang arogante at makisig na CEO na laging nakasuot ng mamahaling damit. Ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ngayon ay mukhang gusgusin. Ang kanyang suit ay lukot, ang kanyang buhok ay magulo, at may makapal na balbas sa kanyang mukha. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Ang dating kislap ng kayabangan ay napalitan ng desperasyon at malalim na kahihiyan. Napatanga si Ram pagpasok niya. Ang lawak, ang ganda, ang kapangyarihan ng opisina ni Elara ay sumampal sa kanya. Ang mga architectural awards na nakahilera sa isang pader, ang malaking modelo ng The Apex sa isang sulok, ang tanawin ng buong Manhattan mula sa bintana. Lahat ay sumisigaw ng tagumpay na hindi niya kailanman naabot. Ang mundo ni Elara ay mas malaki, mas maningning, at mas totoo kaysa sa pekeng kaharian na kanyang pinagharian. Elara, basag ang kanyang boses. Hindi sumagot si Elara. Itinuro lang niya ang silya sa harap ng kanyang mesa. Naupo si Ram na parang isang batang pinapagalitan. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang malayong tunog ng trapiko sa ibaba. Ilang araw kang hindi natutulog. Si Elara ang unang bumasag sa katahimikan. Ang tanong ay hindi dahil sa pag-aalala, kundi isang simpleng obserbasyon. Napayuko si Ram. Elara, I'm sorry. Ang mga salitang iyon na minsan niyang hinintay na marinig ay wala ng epekto ngayon. Para saan? Tanong ni Elara. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Para sa pagtataksil mo? Para sa pag-iwan mo sa akin? Para sa isang babaeng buntis na hindi pala sa'yo ang dinadala? O para sa katangahan mong isuko ang lahat para sa isang kasinungalingan? Bawat tanong ay isang sampal. Bawat salita ay tumagos sa puso ni Ram. Lahat, halos pabulong niyang sagot. Sorry para sa lahat. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata, mga luhang totoo, mga luhang puno ng pagsisisi. Nabulag ako, Elara. Nabulag ako sa pera, sa kapangyarihan. Sa lahat ng akala ko ay ako ang naghirap. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ikaw pala ang lahat. Itinaas niya ang kanyang tingin, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Tulungan mo ako, Elara. Please, kahit kaunti lang, para lang makapagsimula ulit. Alam kong wala na akong karapatan, pero pinagsasamahan natin. 10 taon ni hindi kumibo si Elara,
Hinayaan niya lang itong magsalita. Hinayaan niyang ilabas ang lahat ng kanyang kahinaan. Nang matapos si Ram, tumayo si Elara at lumapit sa bintana. Tinalikuran ito. 10 taon. Pag-uulit niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Sa loob ng 10 taon, Ram, binigay ko sa iyo ang lahat. Ang talino ko, ang koneksyon ko, ang pera ko. Itinayo kita. Ginawa kitang hari. At ano ang ginawa mo? Ipinagpalit mo ako para sa isang pekeng tagapagmana at isang pekeng reyna. Humarap ni siyang muli kay Ram. At ngayon, ang kanyang mga mata ay nagliliyab, hindi sa galit, kundi sa isang matinding kapangyarihan. Hindi ako ang sumira sa iyo, Ram. Sinira mo ang sarili mo, ang kasakiman mo, ang naghukay ng sarili mong libingan, ang kayabangan mo, ang siyang nagbaon sa iyo. Hindi kita tinulak, hinayaan lang kitang mahulog sa bangin na ikaw mismo ang gumawa. Lumapit siya sa kanyang mesa at pinindot ang intercom. Chloe, please call security. Nanlaki ang mga mata ni Ram. No. Elara, please. Ang kwento natin ay matagal nang tapos, Ram. Sabi ni Elara, ang kanyang boses ay pinal na. Panahon na para harapin mo ang sarili mong katapusan. You need to take responsibility for your own choices. Pumasok ang 2 malalaking security guard. Magalang ngunit matatag nilang inalalayan si Ram patayo. Hindi na siya pumalag. Alam niyang talo na siya. Wala nang natitirang baraha. Habang hinihila siya palabas ng opisina, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nagkamali ako, Elara. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagsisisi. Nagkamali ako sa lahat. Hindi sumagot si Elara. Pinanood lang niya ang pagsasara ng pinto na tuluyan nang nagsara sa kabanata ng kanyang buhay na may pangalang Ramon de Villa. Nang siya ay mag-isa na muli, hindi siya nakaramdam ng tagumpay. Ang naramdaman niya ay kapayapaan. Ang huling multo ay napalayas na. Ang huling utang ay nabayaran na. Muli siyang tumingin sa labas ng bintana. Sa tuktok ng mundo, malinaw niyang nakita ang lahat. Ang nakaraan ay isa na lang malayong tanawin. Ang nasa harapan niya ngayon ay isang malawak at walang hanggang kalangitan. Ang batas ng tao ay may proseso, ngunit ang hustisya ng tadhana ay gumugulong sa sarili nitong panahon at paraan. At para sa mga taong naghahasik ng kasinungalingan, ang pag-aani ay palaging mapait. Ilang araw matapos ang paghaharap nila ni Elara, ang balita ay sumabog sa lahat ng news outlets. Sa isang airport sa Hong Kong, habang naghihintay ng kanilang connecting flight patungong South America, dinakip ng mga awtoridad si Katrina Reyes at ang kanyang kasabwat, ang tunay na ama ng kanyang dinadala. Ang kanilang pagtakas ay natapos bago pa man ito tuluyang magsimula. Ang impormasyon tungkol sa kanilang kinaroroonan ay nagmula sa isang anonymous tip na ipinadala sa NBI. Isang tip na nagmula sa isa sa mga dating koneksyon ni Elara na nais bumawi sa kanya. Ipinakita sa telebisyon ang pag-aresto sa kanila. Wala na ang dating alindog at kayabangan ni Katrina. Ang nakita ng publiko ay isang babaeng takot na takot, umiiyak habang pinupusasan, ang kanyang mamahaling damit ay gusot at ang kanyang mga matay puno ng pagkatalo. Ang lahat ng perang ninakaw nila ay nabawi. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal at ang natira na lang ay ang pangit na mukha ng kasakiman. Samantala, sa Pilipinas, hinarap ni Ramon de Villa ang kanyang sariling paghuhukom. Ang mga kasong isinampal laban sa De Villa Corp ay mabibigat. Ngunit sa paglabas ng katotohanan na siya rin ay isang biktima ng sindikato, ang mga kasong kriminal laban sa kanya ay ibinaba. Ngunit ang legal na laban ay maliit na bahagi lamang ng kanyang parusa. Ang tunay na parusa ay ang pagkawala ng lahat. Napilitan siyang ideklara ang bankruptcy, ang mansyon sa Makati, ang mga sasakyan, ang rest house, lahat ng ari-ariang buong pagmamalaki niyang inako mula kay Elara ay isa-isang kinuha ng bangko
para bayaran ang mga utang na kaakibat ng mga ito. Ang pangalang De Villa, na dati kasing kahulugan ng yaman at kapangyarihan, ay naging simbolo ng kahihiyan at kabiguan. Isang hapon, habang inaayos niya ang mga natitirang gamit sa isang maliit na karton na kahon, tumayo siya sa gitna ng walang laman na sala ng mansyon. Ang dating engranding lugar na puno ng mga mamahaling muebles at masasayang alaala ay isa na lang malaking espasyo ng katahimikan. Naalala niya ang kanyang kayabangan nang sabihin niyang barya lang ang mga utang. Ngayon, ang baryang iyon ang lumamon sa lahat ng natitira sa kanya. Lumabas siya ng bahay sa huling pagkakataon, dala lamang ang isang maliit na maleta. Habang naglalakad siya sa pamilyar na kalsada ng kanilang subdivision, walang bumati sa kanya. Ang mga kapitbahay na dating nakikipag-unahan para imbitahin siya sa mga party ay nag-iiwasan ng tingin. Isa na siyang estranghero sa mundong minsan niyang inari. Sumakay siya ng taxi at nagpahatid sa isang maliit na apartment sa Quezon City, ang tanging lugar na kaya pa niyang upahan. Habang nasa biyahe, dumaan sila sa EDSA. Sa isang dambuhalang electronic billboard, isang pamilyar na mukha ang kanyang nakita. Si Elara. Larawan niya ito para sa cover ng Forbes magazine, nakatayo sa harap ng blueprint ng The Apex. Ang headline sa ilalim, Elara Sandoval, the woman who built her own empire. Napayuko si Ram. Hindi galit o inggit ang kanyang naramdaman. Isang malalim at matinding pagsisisi. Itinayo ni Elara ang kanyang imperyo sa talino at integridad. Siya naman, sinubukan niyang angkinin ang imperyong iyon at nawasak niya ito. Iyon ang pagkakaiba nila. Si Elara ay isang tunay na builder. Siya ay isang pretender. Pagdating niya sa kanyang bagong apartment, isang sulat mula sa bangko ang naghihintay sa kanya. Kinakabahan niya itong binuksan. Inaasahan niya ang isa na namang paniningil, ngunit iba ang laman nito. Isang abiso na ang kanyang mga natitirang personal na utang, ang mga maliliit na credit card debts na posibleng magpakulong sa kanya, ay nabayaran na ng buo. Ayon sa sulat, ito ay binayaran ng isang anonymous benefactor. Napasalampak si Ram sa upuan. Alam niya kung sino. Walang iba. Si Elara. Hindi siya binigyan ni Elara ng pera para makabangon at maging mayaman muli. Binigyan siya nito ng isang bagay na mas mahalaga, isang pagkakataon. Isang pagkakataong magsimula mula sa wala, nang walang utang na nakakabit sa kanyang pangalan. Binigyan siya nito ng kalayaan, ang parehong kalayaan na buong kayabangan niyang inakala na nakuha niya noong hiniwalayan niya ito. Sa unang pagkakataon, hindi dahil sa pagkawala ng yaman, kundi dahil sa isang maliit na akto ng kabutihan, si Ramon De Villa ay napaayak ng totoo. Umiyak siya para sa lalaking dati siya, para sa babaeng kanyang sinayang, at para sa buhay na hindi na niya maibabalik pa. Ang hustisya ng tadhana ay hindi palaging paghihiganti. Minsan, ito ay ang pagbibigay ng aral sa paraang hindi mo malilimutan. Lumipas ang 2 taon. Ang toreng bakal at salamin na tinawag na The Apex ay matayog ng nakatayo sa puso ng Manhattan, isang makinang na testamento sa henyo ng nagdisenyo nito. Ang pangalang Elara Sandoval ay naging kasing kahulugan ng inobasyon at tagumpay. Ngunit ang Elara na nakatayo ngayon sa ilalim ng init ng araw sa isang malayong probinsya sa Pilipinas ay iba. Wala siyang suot na power suit o mamahaling sapatos. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt, pantalon at hiking boots na may bahid ng putik. Ang buhok niya ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Sa kanyang harapan, hindi mga bilyonaryong investor ang nakikinig sa kanya, kundi isang grupo ng mga batang masayang tumatakbo sa palaruan ng isang bagong tayong eskwelahan. Ito ang bago niyang proyekto, ang bago niyang pasyon. Gamit ang isang bahagi ng kanyang kinita, nagtayo siya ng isang foundation, ang Sandoval Foundation,
na naglalayong magtayo ng mga matitibay na paaralan at bahay sa mga lugar na nasalanta ng kalamidad. Hindi na siya nagtatayo para sa karangalan. Nagtatayo na siya para sa kinabukasan. Mami Lara, tawag ng isang batang babae. Tumatakbo papalapit sa kanya at iwinawagayway ang isang papel na may drawing. Para po sa inyo. Ngumiti si Elara at kinuha ang drawing. Isang simpleng guhit ng isang bahay, isang araw, at isang stick figure na may mahabang buhok na nakangiti. Siya raw iyon. Napakaganda naman nito, Angel. Maraming salamat. Ang ngiti sa kanyang mukha ay totoo. Mas totoo pa kaysa sa mga ngiting ibinibigay niya sa mga kamera ng media. Dito, sa gitna ng pag-asa at mga pangarap ng mga bata, natagpuan niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng pera o katanyagan. Natagpuan niya ang tunay na pundasyon ng kanyang buhay. Kinahaponan, habang nag-i-inspection siya sa isa sa mga itinatayong kabahayan, isang package siyang iniabot sa kanya ng kanyang local coordinator. Wala itong return address, isang simpleng brown envelope lang. Binuksan niya ito. Sa loob, isang sulat kamay na liham. Ang sulat ay hindi na ang aroganteng sulat ng isang CEO, kundi ang simpleng sulat ng isang ordinaryong tao. Alam niya kung kanino galing. Elara, basa niya sa simula. Hindi ko alam kung makakarating ito sa'yo. Matagal kong pinag-isipan kung dapat ko bang isulat ito. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ng lahat. Pero hindi ako sumusulat para humingi ng tawad dahil alam kong wala na akong karapatan doon. Sumusulat ako para magpasalamat. Salamat sa pagpapalaya mo sa akin sa mga utang ko. Ang perang yon, ginamit ko bilang puhunan para sa isang maliit na bookstore dito sa La Union. Simple lang ang buhay. Ako ang manager, ako ang janitor, ako ang lahat. Malayo sa buhay na dati kong pinangarap. Pero sa unang pagkakataon, masasabi kong ito ay akin. Galing sa sarili kong pawis. Iyon pala ang pakiramdam. Minsan, nakikita kita sa balita. I'm proud of you, Elara. You deserve all of it. Sana, balang araw, mapatawad ko rin ang sarili ko. Hanggang doon na lang. Ingat ka palagi. Nagpapasalamat, Ram. Tinitigan ni Elara ang liham. Walang bahid ng pait o galit sa kanyang puso. Ang lalaking sumulat nito ay hindi na ang Ramon de Villa na kanyang kinasuklaman. Isa na siyang tao na natuto sa kanyang mga pagkakamali. Dahan-dahan, tinupi niya ang sulat. Lumakad siya patungo sa isang maliit na siga kung saan nagsusunog ng mga tuyong dahon ang mga trabahador. Itinapon niya ang liham sa apoy. Pinanood niya itong maging abo at liparin ng hangin. Ang huling piraso ng kanilang nakaraan ay tuluyan ng naglaho. Tumayo siya sa isang maliit na burol, tanaw ang buong komunidad na kanyang tinutulungang itayo. Sa di kalayuan, ang araw ay dahan-dahan ng lumulubog. Nag-iiwan ng mga kulay kahel at lila sa kalangitan. Huminga siya ng malalim, nilanghap ang sariwang hangin ng probinsya. Ang pagbagsak ay masakit. Ang pagtataksil ay mapait. Ngunit sa huli, ang bawat pagtatapos ay isang pagkakataon para sa isang bagong simula. At si Elara Sandoval, ang babaeng minsan ay nawasak, ay hindi lang bumangon. Siya ay natutong lumipad ng mas mataas, hindi para patunayan ang kanyang halaga sa iba, kundi para hanapin ang tunay na kahulugan ng kanyang pagkatao. Sa paglubog ng araw, alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na siya ay buo, siya ay malaya, at siya ay taya. Sa huling yugto ng kwentong ito, malinaw na ang tunay na pagkatalo ay hindi ang pagkawala ng yaman, kundi ang pagkawala ng dangal. Ang pagbagsak ni Ramon de Villa ay bunga ng sariling kasakiman at kayabangan, isang paalala na ang tagumpay na itinayo sa panlilinlang ay tiyak na guguho. Sa kabilang panig, ang pag-angat ni Elara Sandoval ay hindi lamang isang matamis na ganti, kundi isang makapangyarihang patunay na ang sakit ay maaaring gawing pundasyon, bagong simula.
Sa paglayo niya sa anino ng isang mapanlinlang na asawa, natuklasan ni Elara ang tunay niyang lakas, ang talento, integridad at tapang na maging malaya. Ipinapakita ng kwentong ito na ang kabutihan ay maaaring masaktan, ngunit hindi kailanman tuluyang matatalo. At darating ang araw na ito'y gagantimpalaan. Ngayon, nais naming itanong sa inyo, may sandali ba sa buhay ninyo na kinailangan ninyong piliin ang sarili kahit masakit? Kung kayo ang nasa kalagayan ni Elara, maglalakas loob ba kayong magsimula muli? At kayo, kumusta na kayo ngayon? Napapahalagahan ba ninyo ang sarili ninyo tulad ng nararapat? Kung may bahagi ng kwentong ito ang tumimo sa inyong puso, ibahagi ninyo sa comments. Mahalaga sa amin ang nararamdaman ninyo at narito ang channel na ito para makinig at sumuporta sa inyo.